Sa Babuyan Islands o sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan ang posibleng landfall ng Typhoon Marce. Base sa 8 AM bulletin ng Pag-asa, mabagal na kumikilos ang bagyong Marce papuntang norte. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour. Bukas ng hapon o kaya sa Biyernes ng madaling araw, posibleng maglandfall ang bagyo. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind Signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ng mainland Cagayan, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, buong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Antabayanan dito sa Balitang Hali ang 11 AM bulletin ng Pag-asa. Pinaalerto naman sa banta ng daluyong o storm surge na posibleng umabot sa taas na 2.1 hanggang 3 meters ang mga nakatira sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Mainam na kanselahin na po ang anumang aktibidad sa dagat at lumayo na po muna sa baybayin. Magiging maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Aurora. Sa mga susunod na oras, asahan po ang pagsungit ng panahon sa Batanes at Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Apektado rin ang Cordillera, Aurora, Ilocos Provinces at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region. Uulanin naman dahil sa trough o buntot ng bagyo ang iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Unti-unti nang nararamdaman ang bagyong Marce sa Northern Luzon. Malakas na alon at hangin ang nararanasan sa coastal town ng Palanan, Isabela. Nagpaalala na ang MDRRMO sa mga barangay na lumikas sa mga nasa malapit sa dagat at ilog. Kabi-kabilang pagpupulong ng mga local official gaya sa Calayan, Cagayan at maging sa Isabela kung saan nagpapatupad na ng liquor ban, no sailing, no fishing at no swimming policy. Pinangunahan naman sa Batanes ni Governor Marilu Cayco ang pulong maging ang relief unloading at distribution kahit na patuloy ang relief operations para sa mga naapektuhan ng Bagyong Leon. Nakararanas na rin ng ulan ang Quezon Province dahil sa trough ng Bagyong Marce. Ang ilang bahagi ng Maharlika Highway sa bayan ng Lopez, binaha na. Nananatiling naka-alerto ang mga kinauukulan. Bagong-bagong balita, sumuko na ang driver ng SUV na may peking plaka na number 7 na dumaan sa EDSA busway. Detalye tayo naman sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Rafi, kinilala na nga ng Land Transportation Office o LTO ang driver at yung may-ari ng sasakyan na may plakang 7 na illegal na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Kanina, Rafi, ay prinisinta ng LTO si Angelito Edpan na nagpakilalang driver ng luxury vehicle na naharang sa EDSA busway. Ayon naman kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, nakarehistro ang sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado at direktor ng nasabing kumpanya. Hindi sumagot ang mga kinatawan ng kumpanya nang tanungin kung bakit sila may ginagamit na plakang 7 na ini-issue lamang ng LTO sa mga senador. Kwento naman ni Edpan, dumaan raw sila sa EDSA busway mula sa Parañaque, papunta sila ng Ortigas dahil masama raw ang kanyang tiyan. Pero hindi si Edpan ang nakita sa video ng DOTR SAIC kung hindi isa pa nilang kasamahan sa kumpanya. Ang lalaki namang nakuna na nasa passenger seat sa kanan ay isa umunong investor na inihahatid niya. Ayon kay Edpan, 4 sila sa loob ng sasakyan noong mga panahong nahuli sila sa EDSA busway. Tinanong ang kinatawan ng kumpanya kung sino ang may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang sasakyan pero tumanggi silang pangalanan nito at hanapin na lamang daw ang record sa Securities and Exchange Commission. Ayon naman kay Attorney Mendoza, hinahanap na nila ang record ng kumpanya sa SEC. Patong-patong, Rafi, na paglabag ang ipinataw kay Edpan na may multang umabot sa 9,000 pesos at tiniketan nga itong si Edpan sa harap ng mga media kanina. Pero ayon sa LTO, siya lamang yung may pananagutan at wala yung 3 niyang kasama sa sasakyan. Narito ang pahayag ni Ginoong Edpan. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo
Nagpiling wheel ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Naghumingi rin ng paumanhin itong si Edpan sa publiko. Ayon naman sa LTO ay mag-i-issue pa rin ng show cause order sa kumpanya. Iginit ng LTO na hindi sila ang gumawa o nag-manufacture ng plaka at hindi rin sila nag-issue ng plakang 7 na ginamit ni na Edpan. Rafi? Dalawang issue yun, Joseph. Una muna dun sa driver. Natanong ba siya kung sinubukan niyang kausapin yung mga enforcers dahil meron siyang emergency? Yun ang kanyang rason. Sinubukan ba niyang kausapin ng mga ito para siya makalusot? Hindi na niya sinabi yun sa press conference kanina at dun tinanong siya kanina may intention ba siya na sagasaan yung mga traffic enforcer kasi nakikita ng mga bante yung kanyang sasakyan. Wala naman daw siyang ganong intensyon, Rafi. Pero yun yung kanyang dahilan kanina na sumasakit yung kanyang tiyan kaya nagmamadali sila na magbiyahe at duman sila doon sa EDSA busway, Rafi. Yun na nga, kung talagang lihitimong masakit yung kanyang tiyan, ang tendency dyan, kakausapin mo yung enforcer, hindi ba? Para makalusot ka. Pangalawa naman yung peking plaka. Walang pananagutan yung kumpanya. Pero paano yung peking plaka? Meron ba silang sagutin doon? Okay. Doon sa peking plaka, sa liability, meron na yung driver, 9,000 yan. Yung sa kumpanya, pag-aaralan pa yan ng LTO, iimbestigahan yan. Kaya magkakaroon pa rin tayo ng show cause order. So right now, ang liability attaches to the driver muna, pero hindi yan nagpe-preclude na maaaring may pananagutan yung kumpanya kasi nga, according to the LTO, peke yan at bakit merong hawak na ganito yung kumpanya. Pero hindi naman sinasagot ng kumpanya kung bakit sila meron nun at kung standard ba nila na practice. Kasi naghahatid daw sila palagi na mga VIP nila, mga investor. Ang tanong na lamang ay alam ba nila meron silang 7 na plaka sa kanilang fleet, Rafi? Ayun na nga, hindi na pananagutan ng driver doon kundi yung may-ari mismo ng sasakyan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Ipinababasura ng kampo ni dismiss Miss Mayor Alice Go ang mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document na inihain laban sa kanya ng NBI. Kaugnay yan sa inihain na counter affidavit ni Go sa kasong qualified human trafficking nitong Agosto kahit nawala na siya sa Pilipinas. Kinwestiyon ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David ang reklamo dahil wala naman daw kinalaman ng dating alkalde sa pagpapanotaryo ng dokumento. Dumalo sa preliminary investigation si Go pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Hindi naman dumalo sa preliminary investigation ng iba pang respondent sa reklamo tulad ni Attorney Elmer Galicia na nagnotaryo sa counter affidavit ni Go, isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia at si Cheryl Medina na sekretary ni Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Bagong-bagong balita, mas mababa na sa 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.89 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.7% ng labor force ng bansa. Mas mababa kumpara sa mahigit 2 million na unemployed noong Agosto. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Setyembre, ang administrative and support services, pati sa manufacturing sector. Halos 6 million naman ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya nakukulangan sila sa kanilang kita.